Alamin na po natin ang update sa paparating na bagyo kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may epekto na ba sa Pilipinas sa ngayon ang Super Typhoon Bavi at kailan ito papasok ng Philippine Area of Responsibility? Alam mo Alvin, wala pang epekto sa bansa ang Super Typhoon Bavi. Habagat yung nagpaulan dyan sa may Mindanao, habang sa ibang bahagi ng ating bansa, thunderstorms sa hapon po ang nagdulot ng mga pag-ulan. Posibleng Miyerkules ng umaga, pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi na tatawagin po sa local name na Inday. Alas 3 ngayong hapon ng Martes, ito ay nasa layong mahigit 1,700 km silangan ng Central Luzon. Ito'y bahagyang humina pero super typhoon pa rin. Taglay ang lakas ng hangin na 185 km per hour at pagbugsong umaabot hanggang 230 km per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 25 km per hour. Hindi inaasahang tatama sa alinmang bahagi ng bansa ang bagyo pero malawak kung naaabot ng malakas na hangin nito. Umaabot ng higit 800 kilometers mula sa sentro, kaya posible ang pagkataas ng wind signals sa eastern at northern portions ng northern Luzon, pinakamaaga po ngayong Martes ng gabi. Ito ay lalapit dyan sa may Batanes sa araw ng Biyernes, kaya posible magtaas doon ng wind signal number 2 or 3. At hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na daplisan din ng malalakas na hangin itong Bicol at Eastern Visayas, kaya pwede rin magtaas dyan ng wind signal. Posibleng makalabas na ang bagyo ng PAR sa araw ng Sabado, July 11. At umiihip na nga po ang habagat sa may Mindanao, pero kapag pumesto na yung bagyo dito sa may silangan o hilagang silangan ng Luzon, mas palala kasi nito ang paghila sa habagat. Mula po yan sa araw ng Huwebes. Pinakamaulan, Biyernes hanggang Linggo dito po sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas at Luzon. At aasahan po na maraming ulan ang ibubuhos ng habagat, kaya posible yung malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa na pwedeng maging banta sa buhay ng tao. Dahil po dyan, posible ang forced evacuations, kanselasyon ng mga pasok sa eskwela at trabaho, pagkasira ng mga pananim at pagkaantala ng mga biyahe sa lupa, dagat at himpapawid. Patuloy po mag-monitor sa weather updates ukol sa habagat at super typhoon, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 8 sa Mindanao, meron na pong malakas na paulan sa umaga dito sa may bahagi ng Surigao del Norte, habang maghapon naman magpaulan ang habagat sa may Zamboanga Peninsula, sa may mainland BARMM at lalo po dito sa may Sorsogon at maging sa may Davao Occidental. Meron din pong malalakas na ulan sa gabi at sa oras ng hapunan dito sa may bahagi ng Lanao at Maguindanao provinces, at sa paglalim ng gabi ay may mga aasahan pang paulan dito sa Central Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, may mga posibleng pagulan po sa umaga. Ayan, dito sa may Eastern Visayas at sa may ilang lugar sa Panay at Negros. At yung mga daraan pang mga pag-ulan sa tanghali at hapon, lalo po dito sa may bandang parte ng northwestern or northeastern Leyte at Samar Province. At sa gabi, may mga pag-ulan pa sa maraming lugar, lalo po dito sa may Leyte at Southern Leyte at sa western part ng Panay. Aasahan din yung mga daraang kalat-kalat na mga pag-ulan sa probinsya ng Palawan bukas. Tayo naman sa Luzon, posible pa pong maging mainit sa maraming lugar, pero may mga pag-ulan na sa umaga dito sa may Ilocos Region, sa Pangasinan or sa Batangas at sa ilang lugar sa Bicol at Calabarzon. Sa tanghali po iyan at sa hapon. Meron ding posibleng thunderstorm sa hapon sa may Northern Luzon, at sa gabi may kaunting lugar pa na pwedeng makaranas ng mga pag-ulan. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw at mainit sa umaga at mataas po ang tsansa ng pag-ulan din sa thunderstorm sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. At yan muna ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!